with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let the glorious flame, let the glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope for all men, and as we lift Him up, He will draw men to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch. We will carry the torch of the Lord. The Lord. May we request Sir Lou Ortega to lead us in our opening prayer. Andiyan po ba si Sir Lou Ortega? Wala po yata, mahina ang signal. Tayo po manalangin. Mapagmahal po namin ang mga nasa mga langit. Sa gabing ito, kami po ay malapit sa inyo upang pasalamatan ka sa buhay at kalakasan na pinagkaloob sa amin, sa pagkatagumpay sa mga challenges na dumarating sa aming buhay. Sa gabing ito, sa second to the last na session ng aming 7 midweeks of prayer and devotion, samahan niyo po nawa kami at nubayan at gabayan, tanggapin ang aming mga papuri. Salamat sa inyong dakilan at kabutihan. May special kaming kahilingan, patuloy ang pag-aaliw sa pamilya ni Ma'am Sherlyn, Professor Sherlyn, at patuloy pong ingatan sila at alipin ang pag-asa mula sa inyong pangako ng pagkabuhay na maguli sa pagpanaw niya kayo minamahal na Ama. At amin lagi din po, Panginoong Diyos, ang pamilya na naiwan ng isa pa naming chaplain, ang inyong lingkod na si Sir Alfred Alipana pa po. Malungkot man po ang mga pangyayaring ito, ngunit sa kabila ng aming kalungkutan at mga luha, meron kaming pag-asa sapagkat ang Panginoong Hesus ay nangako na siyang buhay at pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sasampalataya sa kanyang pangalan ay bagamat mamatay ay muling mabubuhay. Patnubayan niyo po ang mga bahagi ng programang ito. Binisyon na lang ating speaker, Professor Ma'am Janice Daniel. Pagpalain po ang bawat isa po sa amin. Magkaroon ng magandang internet connection, signal, aming mga kapatid. At maging matagumpay po ang aming programa sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagdinig sa inyong panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Good evening po. Good evening, Doc. Happy midweek po. Good evening. Happy midweek po sa ating lahat. Magandang gabi po. Magluluksa tayo pero
Hindi naman tayo po na lulunod sa kalungkutan dahil may pag-asa po tayo. We are people of hope. Dahil po sa nagsabay pa tong araw na to, no, na pumanaw ang father ni Ma'am Sherlyn Mariano ay umaga at si Sir Alfred. Malungkot ano po, kahit tayo po ay may will, may panalangin natin para makarecover ang ating mga minamahal na mga kapatid at mga kapamilya sa limbs. Hindi po natin talaga hawak ang buhay. No? Ibang will natin sa will ng Panginoon. Ganun pa man mga kapatid, hindi tayo dapat malungkot ng lubusan na gaya po ng, sabi ni Pablo, huwag tayong lubos na malumbay na gaya ng mga walang pag-asa. Dahil para sa mga lingkod ng Diyos, ang kamatayan ay tulad lamang ng isang pagtulog. Ang kamatayan po ay ito ay bunga ng kasalanan, ngunit ito po mga kapatid naman ay sa kabilang banda ay naging blessing na rin dahil para pagpahingahin ng Panginoon Diyos sa mga tumatanda, old age, at saka yung mga pinahirapan po ng karamdaman para wala na pong sakit. Napabot pa rin po natin ang ating taus-puso pakikiramay sa pamilya ng father o sa pamilya ni Ma'am Sherlyn at ganun din po kay Madam Suset na kabiyak o asawa po ni Sister ni Brother Alfred Paborite na pumano na rin po kanina. So mga kapatid, patuloy po natin sila ipanalangin. Ngayong pong gabi ay ang iba po sa ating mga participants ay hindi po nakapasok sa oras ng ating pong program. Aring may problema sila sa connection. Ganun pa man, magpapatuloy pa rin po ang ating program dahil ang Panginoon Diyos po ay kasama natin mga kapatid. At ngayong gabi po, pinangunahan tayo sa mga pag-aawitan natin, pag-play ng mga musical, at ganun din po sa ating school song, ang ating team song, through Ma'am May Callen from Baguio City. Thank you so much, Ma'am. At thank you so much, Doc Ray, sa pag-provide po ng ating link para sa gabing ito. After this midweek of prayer, meron po tayong klase sa Hebrew 2 po 8:30 in the evening. At mga kapatid, ang ating speaker ngayon ay walang iba kundi si Professor Janice Daniel. Ang napakasipag nating profesora. Yan. Okay, bigyan na po natin ang panahon sa ating pong sunod na bahagi ng program. Ma'am Janice, ready na po kayo? Okay po, Doc. Pwede na po ba ma-share screen? Sige po. Naka-co-host naman po kayo sa naka-all share yata itong ating mode. Okay. So, good evening po sa lahat. Good evening po. Good evening po, Professor. Good evening po. Ang topic po natin ngayon is open the eyes of our hearts. So, makikita po natin sa Ephesians 1:18. No? Hindi ko makita. Wait. So, makikita natin sa Ephesians 1:18. Sabi dito, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. No? So sabi dito, pinapanalangin niya na yung ating mga mata sa puso, makikita natin yung maliwanagan tayo. Maliwanagan tayo para natin makita yung pag-asa na kung saan po tayo ay tinatawag. No? Every now and then, a new song flows like water into the thirsty church. So, crossing denominational lines, making its way into the hearts of God's people. So, tayo ho, minsan, pag makakinig tayo ng mga praising song, parang makakonect tayo. Kahit dumaan tayo sa isang bahay na may music siya, na nagpe-praise sa God, parang hindi natin napapansin, namamalay na kinakanta pala natin yon. And by singing, mararamdaman natin na nakaka-connect po tayo sa Kanya. No? So according to Paul Baloche, wrote
one such song when he composed Open the Eyes of My Heart. So narinig niyo na ba yung kantang yon? So sa kantang yon, sabi niya, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Nandun yon. So Lord, sabi niya, Lord, pour out your power and love as we sing Holy, Holy. No? Sabi ni Paul, I heard him say in a seminar that she was not even trying to write a song the day he wrote it. He was simply worshiping God, singing in paraphrase of Ephesians 1:18. So yun pala yung hindi niya intentionally kinuha lang po niyang inspiration dun sa Ephesians 1:18, no? So many of us live in a world of rush and stress. So how we need moments to worship in which we stop and focus our spiritual eyes on Jesus. Marami po tayong pinagkakaabalahan. Marami po tayong pinagkakabisihan. Marami po tayong pinagkakaproblemahan. No? Marami. Pero, kailan ba tayo mag-spend ng time na ang i-focus muna natin yung para kay Jesus? So, according to 1 Corinthians 16:11, this scriptures tells us to, sabi niya, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Continually. Ibig sabihin, walang katapusan. Kaso lang tayo, as human being, may mga bagay ho na matisod tayo. Makalimutan natin siya. Especially po, meron tayong mga prayers and meron tayong hinihingi sa Kanya na hindi niya maibigay. Tapos minsan, nasa ugali na siguro yung tao, kung may mga failures man, madali natin siyang ma-blame. So dapat, hanapin natin siya. Hindi tayo matinag, hindi tayo maging weak. Hanapin natin yung strength na nasa Kanya. At hanapin natin yun continually. No? According to Psalms 25:15, my eyes are continually toward the Lord, said the psalmist, for He will plunk my feet out of the net. No? Kukunin pala niya tayo. Kung na ano pa tayo sa net, tanggalin niya tayo doon. Kung ano man yung nararamdaman natin na burden, tanggalin tayo niya doon. No? So, when we feel that a snare of commitment, hurry, busyness has trapped us, what can open the eyes of our hearts to Jesus. So we do the confusion clears. We see that we need not do 100 things. No? Nakita natin, hindi natin kailangang gumawa ng 100 bagay o kalahati ng 100 or even 10. Pero ang kailangan natin, we need do only one. Isang bagay lang ho ang hinihingi niya. Obey Him. No? One small task at a time. When we see it, we suddenly find the flower of peace blooming in the field of frustration. Pag mag-obey tayo, pag makita natin yon, yung isang bagay lang ho na hinihingi niya, obey Him, makikita natin na kahit gaano kadami ng ating mga frustrations, makikita natin doon na may pag-asa, yung may flower na mag-grow, na bigyan ho tayo ng peace. So we find that gentle flow in order springing up in the desert of chaos. Kasi yung buhay natin, hindi ho siya madali. Marami ho tayong mga pagsubok, tayo lahat dito, kahit hindi man mga ano natin, lahat tayo as human being, may kanya-kanya ho tayong pinagdadaanan. No? So, dapat, no? He gives us eyes to see the beauty, the value on each person with whom we spend time with. Kasi minsan,
or kadalasan, lalong-lalo na po yung mga kasama mo lagi araw-araw, yung makahalubilo mo, even your partner, even your wife or your husband, minsan kasi nakalimutan na natin yung beauty. Sa tagal na pagsasama ninyo, minsan nakikita na lang natin yung kung ano yung comments natin sa kanya, kung ano yung hindi maganda. Lagi na lang tayong nagrereklamo kasi ganito siya. So sana mabigyan tayo ng beauty na makita natin yung value ng tao na kasama-sama natin. Yung tao na naandyan, no? Kahit better and worse ng part ng buhay natin, hindi ho tayo iniwan. No? So, He lets us peel away the irritations in our lives and look at the hidden joy beneath them. Minsan, may mga bagay tayong kinikip. Kahit alam natin na nai-irritate, kahit alam natin nasasaktan, kahit alam natin na burden, pero ayaw nating i-let go yung mga load na yon. Gusto natin i-keep. Pero tatanggalin pala yon. I-peel away niya. Pero minsan, pagpiling niya po, pagtanggal niya po, nararamdaman natin yung impact. Mararamdaman natin yung pain. Dami nating tanong, dami nating blame, bakit ganito at bakit ganon. Pero anong sabi niya? The things for which we can be thankful. Magpapasalamat pala tayo kung may mga bagay na tinanggal niya sa buhay natin na at first hindi natin kayang pakawalan. No? In short, He let us see life as the treasure that it is. Napakahalaga ng buhay kasi treasure siya. No? It is so easy to waste precious moments with a futility and letdowns, no? Minsan mas nagiging busy tayo, mas nagiging pinagbigyan natin ng panahon ng time, kahalagahan, yung mga bagay ng walang kabuluhan, futilities and letdowns. Yung dapat pabayaan na sa buhay natin. No? So in just changing the direction of our glance, dapat baguhin natin yung direction na yun. Just looking to the Lord and giving Him our praise will bring our hearts to a whole new place. No? So dapat yung mga bagay, yung waste na mga precious moments na akala natin mahalaga sa atin, ibahin natin yun. No? Ibahin natin ang direction ng ating mga nakikita. Tingnan natin, looking forward sa Diyos, sa Panginoon, at i-pray siya para ibigay niya yung bagong place para sa hearts natin. No? So, anyone may maidagdag po before po tayo mag-pray? Doc Arnel? Ganda po yung discussion nyo, ma'am. Pwede na po tayo mag-proceed siguro, ma'am, sa ano? Yun sa prayer niya. Breakout session po. Okay Meron po. ba kayo na-prepare na question para sa ating mga okay. Ito pala yung question ko. discussion po? Sige. Ito po yung, isa lang yung question ko. Dito tayo sa precious moments. Ano ba yung mga precious moments na pinagbigyan natin ng halaga sa buhay natin na dapat pala yun ay mga waste. At minsan, yung precious moments na yun yung nakapagpabulag sa atin para looking forward sa Panginoon. Okay, again. Ano ba yung mga precious moments na waste pala na pinagbigyan natin talaga ng atensyon na yun pala ay nakapagpabulag natin na titingnan pa na natin yung way na para sa Panginoon? Nagets po? Yes, ma'am. Yung nakakaabala sa atin. Opo, na yung mahalaga, yung akala natin mahalaga pala siya, no?
Yun na po, Doc Arnel. We will request Ma'am May Kalim to separate us as group sa ating mga group discussions. Ma'am May. Yes, sige po. So now is 7:45, 55. Then tayo babalik. 05. Uy, marami tayong oras. Okay, I can give you... wala pala kasing testimony. Yan na. 55. Nagbibilang pa ako saglit. Okay, I'll be giving 25 minutes. O yan, 25 minutes po para sa ating discussion and prayer bond. Last extra 1 minute. Ready, go. Ma'am May, play the song. The world lies in darkness, lost in their sin, and they don't even know the danger they're in. We who are called to the glorious fight must shine like a beacon of love in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. There's no need for failure, no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let that glorious flame, let that glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope for all men, and as we lift Him up, He will draw men to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch. We will carry the torch of the Lord. The Lord. Amen. Amen. Ma'am Janice. Amen. Closing prayer po, Ma'am Janice. Okay, let us pray. O Lord God, thy Father in heaven, thank you, O God, sa gabing ito po na natapos namin ang aming ika-6th week of prayer, O God. Thank you, Lord, sa time and sa air that we breathe. Thank you, O God, that you enlightened us. The message for tonight na dapat pala, we don't focus on those things na material lang.
So dapat we can be enlightened by your path, oh God. Lord, for those people po na they have been in bereavement tonight, they lost their loved ones. I hope, oh God, that they can be enlightened, that everything was all temporary, and you have the best plan ahead of us. We ask this, oh God, through Jesus Christ. Amen. 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 Yes. Amen. Thank you so Amen. much po sa lahat ng mga Amen. participants sa ating ngayong gabi. Salamat po, especially to Ma'am May Calem, Ma'am Janice Daniel, sa lahat po ng mga nakiparticipate, Po. nagilid ng ating group discussion. We have remaining 30 minutes before we start our HEP 2 with Professor Billy Ramos. Baka po merong privilege speech or announcement si Doc Ray, Doc Raja. Ito po kayo. Bigyan natin ang time kay Doc Ray, 13 minutes bago tayo pumasok po sa ating HEP 2 class.